Sa panahon ngayon na napakaraming nasa LDR relationship, syempre, hindi natin masisisi dahil nauso na yung mga application na kung saan pwede kayo makapag-meet sa iba't ibang bansa, di ba? Masyado na tayo naging connected sa buong mundo to the point na pati yung personal na relasyon o pag-ibig ay nagiging connected na din tayo. Kaya sa mundong ganito, kapatid, hindi natin may iwasan yung sitwasyon na posible mo maramdaman na okay ka ngayon, okay kayong dalawa na nag-uusap ngayon, masaya kayong dalawa nag-uusap ngayon, bumuo pa kayo ng pangarap ng magkasama, tapos bigla na lang kinabukasan, bigla ka na lang niya i-ghost, bigla ka niya di papansinin, bigla ka na lang iba-block, di ba? Naranasan mo na ba yan? If yes ang sagot mo, kapatid, para sa itong video na ginawa ko ngayon, dahil ang pag-uusapan natin today, kaya ang mga rason kung bakit mahal ka ng lalaki now, pero magdi-disappear siya later. Kaya kung interesado ka malaman kung ano yung rason kung bakit niya nagagawa to, para kapatid, pag-usapan natin yan. Just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. Kaya upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang rason kung bakit all of the sudden bigla siyang hindi naman send, all of the sudden hindi kanya biglang kinakausap. Mantalang okay naman kayo kanina, okay naman kayo kahapon, masaya kayong dalawa. At alam mong walang pagkakamali sa usapan niyo. Yun ay dahil ginusto kanya, dahil gusto niya ng validation. Ano ba yung validation? Ito yung patunay para sa sarili. Proof, kumbaga. Patunay na mas okay siya kumpara sa iba. Patunay na siya yung hahabol-habulin at gugustuhin mo over anyone. Patunay na ikaw yung maghahabol sa kanya. Hindi natin maiiwasan na makakilala tayo ng ganitong lalaki. Yung tipong gustong-gusto niya na binabalidate yung kakayanan niya. Gustong-gusto niya na binabalidate yung personalidad niya, yung characteristics niya, yung qualities niya. At wala siyang pakialam kung posible ba siyang makasakit ng ibang tao habang ginagawa niya. At may mga babaeng nagagamit ng dahil dito, kapatid. Halimbawa, ang isang lalaki, nakita niya na challenging itong babaeng ito. Napapansin niya na maraming naghahabol dito sa babae. Alam niya na may itsura siya. Alam niya na malakas yung appeal. Alam niya na posible siyang magustuhan ng babaeng ito. Ang gagawin niya ay magpapakit siya sa'yo, magpapagandang lalaki siya sa'yo, magpapalakas ang appeal niya sa'yo. Tapos pag nagustuhan mo na siya, bigla ka niyang i-chekwera. Kasi nakuha niya na yung gusto niya. Napatunayan niya na sa sarili niya at sa harap ng maraming tao na kayang-kaya kanyang angkinin, kayang-kaya kanyang kunin. Which is devastating para sa side naman ng babae. Nakakalungkot man isipin pero nangyayari. Nakakahiya man aminin pero ito yung realidad, kapatid. Kaya nga sa mga comment section ko may mga nagko-comment pa na sa una lang yan magaling, sa una lang yan paboka, sa una lang mabulaklak ang mga salita niya, sa una lang yan masipag, sa una lang yan gentleman, diba? Kasi hindi talaga may iwasan na may mga ganitong lalaki. At hindi ko itinatanggi yun. At yan yung unang rason, kapatid, kung bakit mo nararamdaman yung sitwasyon yan. Yun ay dahil yung lalaki na pili mo ay naghahanap lang ng validation mula sa'yo. Dalawang rason, gusto niya ng attention. So bakit ba natin ina-uplift yung sarili natin, diba? Yun ay dahil gusto nating mapansin ng iba. Gusto nating maging angat sa iba. Gusto nating mapunta sa atin yung atensyon ng mga tao, diba? Kaya kahit hindi natin gusto yung taong to, dahil napapansin natin na lahat ng kaibigan natin ay gusto to, ipa-person natin to kahit hindi natin siya gusto. Once na makuha natin tong taong to, pwede natin siya i-chipera kasi na-validate na yun na mas pogi ako sa kanila, mas malakas yung dating ko sa kanila, mas ma-appeal ako sa kanila, sila hindi sila pipiliin over me. And again, nangyayari ito sa real life, kapatid. Ang nakakalungkot lang, maraming babaeng nabibiktima nito. At yan yung ikalawang rason kung bakit nararamdaman nyo yung ganyang sitwasyon. Na okay kayo kanina, tapos ngayon, bigla ka na lang niyang hindi papansinin. Bigla siya nagiging cold, bigla siya nagbablock, bigla siyang nag-go-ghost. Diba? At ang ikatlong rason ko, hindi talaga siya interesado sa'yo at all. Isa ka lang sa mga babae na gusto niyang tikman, gusto niyang maging trophy, diba? Gusto niyang maipakita sa mundo na kaya kanyang angkinin. Sad but true, and it always happens sa mga maayos at matitimong babae. Kaya kadalasan, maraming na mga babae ang hindi nagtitiwala sa kahit sino na lalaki kasi nga tumatatak sa isipan ng mga kababaihan na loser ang mga kalalaki. Nakakalungkot man isipin pero hindi ko na rin itatanggi dahil sa panahon ngayon marami na naggagamitan, di ba? Kung nasa ganito ka ng sitwasyon, may tatlo akong bagay na may papayo sa. Una, kapatid, maniwala ka sa sarili mo na darating ang tamang tao para sa. And lagi kong nire-remind sa inyo, kapatid, na yung mga taong dumarating sa buhay, challenges yan.
na kailangan nyo i-overcome. Dahil hindi yan darating sa buhay mo nang walang dahilan, kapatid. Kundi darating yan sa buhay mo para patatagin ka bilang individual. Darating yan sa buhay mo para i-redirect ka sa tamang posisyon na dapat mong ina-achieve. Laging may rason kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Laging may solusyon sa bawat problemang nakaharap natin. Diba? And if you believe na ma-achieve mo lahat ng pangarap mo sa buhay at makikilala mo yung tamang tao para sa'yo, darating ang araw at makikilala mo rin siya. Nangyayari lang talaga habang binabaybay natin yung pathway towards that goal. May mga sideways, may mga tao na darating sa buhay natin. Sisirain tayo, dudurugin tayo, pero babangon tayo at patuloy nating i-achieve, hahabulin, lalabanan, lalagpasan yung mga challenges na yan at aabutin yung goals na sinet natin para sa sarili natin. At ang ikalawang payo ko, kapatid, kapag nakakilala ka ng ganitong uri ng lalaki na binabaliwala ka, tinitake for granted ka, lagi kang ina-undervalue, huwag ka nang kumapit. Do not resist. Let it go, kapatid. Release him. Palayain mo siya, hayaan mo siya. Hindi makakatulong sa'yo, lalong-lalo sa mental health mo, yung mga ganitong uri ng lalaki. At garantisado na hindi naman yan yung lalaki na para sa'yo. At ang ikatlo, kapatid, maging masaya ka at maging mapagpasalamat. So, Kuya Gary, bakit ako magpapasalamat na nasaktan ako nitong lalaki? Niloko ako ng lalaki. Sabi ko nga kanina, dumarating yung mga taong yan sa buhay mo para ipakita sa iyo na kailangan mong maging matatag, kailangan mong maging stronger and better you, kapatid. Sila yung mga nagiging instrumento para mangyari yun, maganap yun. And because of that, kapatid, kailangan mong maging grateful, maging thankful na even if dumating sila sa buhay mo at sinira nila yung tiwala na kaya mong ibigay sa lalaki, ginawa ka naman nilang matatag na babae, malakas na babae, nakakayanin ng challenges sa buhay, kakayanin ang tumayo sa sarili niyang mga paa, mabuhay ng hindi nagtitiwala at naniniwala sa kahit kasi kundi sa sarili. Yun, kapatid, ang reason kung bakit mahal ka ng lalaki now at etchepuera ka late. And I hope yung mga payo na nabanggit ko dito maka-help sa inyo para hindi na umulit sa parehong sitwasyon yung nararanasan. And I hope may napulot kang aral dito. If may napulot ka nga naman, please help me share this to your loved ones. Tapos hindi natin matulungan ng video na to para nakatulong na kayo sa kanila. Tulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at palagi nakatune in sa bawat video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagpapilian yung panonood at pag-support. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa ibahan. So, hanggang dito na lang yung video natin, kapatid. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi, kapatid, kung nasa amang lugar ka naroon. May God bless you. Peace. Whenever your heart is broken